Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ipinagdiriwang natin ngayon sa New Year's Day ay yung kapistahan ng ating mahal na ina bilang ina ng Diyos. At ganoon din, ito ay linggo ng panalangin sa buong mundo upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinaggulay-gulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating na ikawalong araw ay sinunad ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihim. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Katulad ng sinabi ko kanina sa introduction, tayo nagdiriwang ngayon ng New Year's Day. Ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ng ating mahal na ina bilang ina ng Diyos. At ganoon din, ito ay pandaigdigang panalangin ang linggong ito para magkaroon tayo ng kapayapaan. Sisikapin kong tignan at bigyan ng koneksyon ang bawat isang ito. Una sa lahat, binabati ko kayo ng Happy New Year's Day. Minamahal ko mga kapatid, sa aking research ay napag-alaman ko na mayroong 137 titles na patungkol kay Maria, ang ina ng Diyos. At sa lahat ng titles na ito'y nagmula sa aral ng ating simbahan. Ito'y nagmula doon sa mga kung saan siya mga nagpakita. At ito rin ay patungkol sa mga virtues o gawain at pamumuhay ni Maria. At dito sa lahat ng ito, makikita natin na naroon ang tunay na diwa ng isang ina. Actually, sa reliyon ng Islam, sa kanilang Quran, yung Bible ng mga Muslim, ay mayroong 7 times na binanggit si Maria sa kanilang Quran. At anong mga pahayag ni Maria? Anong sinasabi ni Maria sa lahat ng kanyang pagpapakita sa kanyang mga titles at aral na ito? Unang-una, ang gusto niya ay magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya, pagtitiwala sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dito magsisimula ang tunay na kaligtasan na dala ng ating Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan o yung misyon ng ating Panginoon ay hindi magkakaroon ng katuparan kung hindi natin susundin ang kanyang kautusan. At ito ang binibigyang diin ni Maria na kanyang ina. Ang ikalawa ay yung conversion na ang mga taong na nagkakasala, ang mga taong malayo sa ating Panginoon, ay magkaroon ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. At nang sa gayon, sumampalataya sila sa ating Panginoon. At ang ikatatlong nais niyang bigyan natin ng pansin ay yung paglilingkod sa ating kapwa, sapagkat dito lamang natin mapapatunayan ang ating pananampalataya at pagsunod sa aral ng ating Panginoon.
Kung titingnan natin, yung si Maria, kapistahan ni Maria, na ina ng Diyos, hindi ibig sabihin dito ay siya ay Diyos. Hindi siya ay Diyos. Kundi siya ay isang ina. Siya ang nagdala sa sinapupunan niya ng siyam na buwan. Siya ang naglihi sa kanya. Siya ang nagdala hanggang sa ipanganak niya, ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil siya ang nanganak sa ating Panginoong Jesucristo, kaya sinasabi natin, siya nga ay tunay na ina ng Diyos. Anong mensahe nito, minamahal ko mga kapatid, sa atin? Sa kapanahunan ito ng bagong taon. Alam natin sa bagong taon, ang dami nating pangarap. Yung mga pangarap natin, resolution natin. Gumagawa tayo ng New Year's resolutions. Actually, yung mga sa estudyante, pagpasok nila sa unang araw ng bagong taon, ayun lagi ang kalang dinidiscuss o ginagawa. Na magkaroon sila, ano ba yung gusto nilang gawin? Ano yung iniisip nilang mangyayari sa kalang buhay para sa taong yon? At dito nga pumapasok ang isang ina. Ang isang ina na simula pa nang tayo bigyan ng buhay sa ating kapanganakan, ay naroon na ang pagmamahal ng isang ina. Ganon din ang kahit ang ating Panginoon. Siya ay nangailangan ng isang ina sa pasimula ng kanyang buhay upang ang Diyos ay maging tao. At sa pagiging tao ng ating Panginoon, ipinakita ng isang ina ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-aaruga, ang tunay na pagkalinga, ang tunay na suporta sa isang anak. Ito'y naramdaman natin sa ating sariling ina. Wala tayong higit na minahal sa daigdig na ito nang higit pa sa ibang mga tao, kundi ang ating ina. At maaari natin masabi rin na walang ibang tao na nagmahal sa atin sa daigdig na ito nang higit pa, kundi ang ating mahal na ina. Halos ibigay nila ang kanilang buhay, panahon, lakas, at pag-iisip upang tayo lamang ay buhayin nila, mapalaki nila, at magkaroon ng isang masagana at magandang pamumuhay. Kaya nga kung ganito ang ating mahal na ina, ganun din ang higit na may bibigay sa atin ng ating ina sa kalangitan, sapagkat nakikita niya lahat tayo kung paano sinubaybayan niya ang kanyang anak na Panginoong ating Jesucristo. Ganon din tayo ay susubaybayan ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kung ang ating Panginoon ang ulo ng ating simbahan, siyang nagtatag ng ating simbahan, at si Maria ang ina ng ating Panginoon, ang ibig sabihin lamang nito, tayong lahat na kasapi ng simbahan ay mga anak, o ang ating ina ay ina na rin natin ang ating mahal na ina, si Birheng Maria. Kaya yung pagbibigay niya ng tunay na pagmamahal ay nasa ating lahat. Kaya binamahal ko mga kapatid, napakaganda sa pagsimula ng bagong taon ay kasama na agad natin ang ating mahal na ina. Sapagkat sinasabi nga nila, kung nasaan si Birheng Maria, naroon din ang kanyang anak, ang ating Panginoon. At kung kasama natin sa buong taon ang ating mahal na ina, naroon sa ating buhay ang ating Panginoon. Naroon ang kanyang paggabay. Yung lahat ng mga New Year's resolution natin, bibigyan niya tayo ng gabay, bibigyan niya tayo ng inspirasyon upang matupad ito sa ating buhay. At ito ang lahat nating pangarap. Ito ang lahat nating hinahangad. Minamahal ko mga kapatid, sa taong ito ay sinasabi ko na tayo ay dapat manalangin para sa kapayapaan ng buong mundo. Katunayan, ito ang hangad ng karamihan. Kahit yung mga nasa digmaan ngayon, Ukraine and Russia, Israel at Palestine, gusto nila rin ng kapayapaan. Yun nga lamang nagkakaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan.
at patuloy silang naglalaban. Patuloy sila sa digmaan na kumikitil ng maraming mga tao, sumisira sa kapayapaan ng kanilang mga bansa. Ito ay napakaganda ngayon na dapat natin ipanalangin, lalong-lalo na sa kapistahan ng ating mahal na ina at ina ng ating Panginoon. Sapagkat alam natin na iisa ang hangarin ng ating Panginoon. Ito ang kanyang misyon na iligtas tayong lahat ng tao. Na ang ibig sabihin, kung nais niyang iligtas tayo, kinakailangan dapat magkaroon ng kapayapaan ang lahat ng tao. Kung gustong maligtas yung mga bansa na nasa digmaan, dapat bumalik sila sa kapayapaan. Bumalik sila sa pagkakaunawaan upang magkaroon sila ng tunay na pagkakaisa na magiging daan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya sa linggong ito, sa pagsimula ng bagong taon, ipanalangin natin na sana yung misyon na yun ng ating Panginoon ay maganap sa kanila. Hindi lamang doon sa may digmaan, kundi sa atin din. Kahit tayo walang digmaan, kung minsan nagkakaroon tayo ng mga hidwaan, pagkakagalit sa iba't mga tao. Nagkakaroon tayo ng mga tensyon sa ating paligid. At kailangan lamang natin ng panalangin upang ang lahat ng naisin ng ating Panginoon ng pagliligtas ng kapayapaan ay mapasa atin. Napakaganda na rinito ang ating mahal na ina, sapagkat sinasabi natin na ang ating mahal na ina ay hindi pahihindian ng ating Panginoon. Kung tayo patuloy na nananalangin, humihingi ng awa sa ating mahal na ina, humihingi sa ating mahal na ina ng tulong upang ang kapayapaang ito ay magkaroon sa buong daigdig. Ito ang ipaparating niya sa kanyang anak. At ang kanyang anak ay alam natin na hindi makakahindi sa kanya upang ang lahat ng naisin natin, ang lahat ng ipinapanalangin natin sa pamagitan ng tulong ng mahal na ina ay ating makamtan. Minamahal ko mga kapatid, sana sa bagong taong ito ay isipin natin na ang ating Panginoon ay nasa atin. Kung tayo man ay magsisimba sa araw na ito, o tayo man ay nasimbahan sa araw na ito, sana yun ang ating panalangin. Sapagkat sa misa, sa unang araw ng bagong taon, ay naroon ang ating Panginoon at nagbibigay, nag-aalay ng kanyang sarili upang sa ganon ang kapayapaan natin ay ating makamtan. Nag-alay ng kanyang sarili upang yung kanyang misyon na yon ay kanyang makuha at maibigay sa atin. Yung pag-aalay natin sa unang araw ng bagong taon sa pamagitan ng Santa Misa ang magbibigay sa atin ng garantiya na ang lahat ng ito ay ating makakamtan. Ito man ay digmaan, ito man ay mga tensyon sa ating paligid, ito man ay mga pagsubok, ito man ay hirap na ating nadarama. Kung ang ating Panginoon ay nasa atin, totoo nga na ito'y ating makakamtan. Sinasabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga Romans, chapter 8, verse 31, kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pinamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay naghahangad ng kaligayahan, kapayapaan sa buong taong ito. Ang ating Panginoon ay nangangako sapagkat ang siya ang nagsasabi na ay kanyang pagpapala ay sumasa atin lagi kung tayo ay sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mamaya. Salamat sa Diyos.